Amen. So magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. Almusal na po ba ang lahat? Okay. Alright. So bago po tayo dumako sa ating praise and worship, isang paalala lang po yung sinabi sa awit 150, sabi dito, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit na ang lakas ng nataglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. So dakila ang Panginoon nating Diyos, so karapat-dapat lang napapurihan, pasalamatan natin ang Panginoon. And with that po, let us all stand up and panalangin po natin ang entire service. Hallelujah, Lord, purihin ka, pasalamatan ka sa inyo pong kabutihan sa amin. Lord, I pray that you'll bless this entire service, Lord God. Dalangin ko po kayo po ang siyang makita, mapasalamatan, Lord God. And Lord, kung meron man po kaming mga kasalanan, Lord God, na hindi pa po, Panginoon, nahihingi ng tawad sa inyo, Lord, I pray na Lord, I pray, Panginoon, we surrender everything to you, Lord God, the sin, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to overcome this. And dalangin ko po, hindi po ito maging hadlang, Lord God, to worship you, Lord God. And ano man, Panginoon, daladalahin po, Panginoon namin, Lord, I pray na kayo po ang siyang magpasan po, Panginoon, neto, Lord God. Hindi po namin kaya kung wala po kayo. Lord, I'm praying, Panginoon, na i-bless niyo po ang bawat isa sa entire service. Sa inyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Araw-araw po ba tayo nagpupuri sa Diyos? Amen. Dapat po talaga nating purihin ang Panginoon araw-araw. Kahit sandali, sa bawat sandali ng buhay natin, sapagkat siya ay mabuti. Amen. Dapat awitan talaga natin ang Diyos nating manlilikha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Parang natulala. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ay papurihan ng kanyang mga nilikha. Lahat ng may hininga, magpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos!
Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin natin ang Diyos. Sapagkat siya'y walang katulad. Amen! Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang Katulad, wala kang katulad. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupuri.
samba. Ikaw ang kalakasan, At aking kapanatagan. aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso ko sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw ang Diyos. Ikaw, sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang aking kalakasan, aking kapanatagan. Aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso ko sa'yo'y sumasamba. Ikaw, O Diyos, ang aking kalakasan. Ikaw ang hanap ng puso ko. Wala nang iba. At ikaw ang buhay ko, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang kalakasan at Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos. Ikaw lamang ang hanap ng puso kong sa'yo'y Ikaw, O Diyos, ang kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang kalakasan at aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso ko sa'yo'y Ikaw, O Diyos, ang kalakasan. Ikaw, O At aking kapanatagan. aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso ko sa'yo'y sumasamba. 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 Sambahin ka, O Diyos. Tunay na ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kapanatagan. Ikaw ang aking buhay, Panginoon. Ikaw ang aking pag-ibig, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Wala nang iba. Ikaw ang pupurihin habang may hininga. Ikaw ang sasambahin. Ikaw ang iibigin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ka ng kaluluwa ko. Purihin ka ng puso ko. Purihin ka ng buhay ko. Purihin ka ng kalakasan ko. Hallelujah. Woo! Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay malapit sa atin sa isang panalangin.
Ibigin mo ang Diyos ng buong puso ko. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ipagsigawan natin ang kabutihan niya. Amen. Purihin ka, O Diyos. Woo! Ang Diyos ay mabuti. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Woo! Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ay may karamdaman, kapatid, ngayon ay magaling ka na. Amen? Kung ikaw ay nalilito, ngayon, ikaw ay tinutuwid ng Panginoon ang landas. Amen? Kung ikaw ay naguguluhan, ang Panginoon ang kapayapaan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ikaw ay buhay. Tunay nga, Panginoon, lahat ng iyong nilikha ay karapat-dapat na sumamba sa iyo. Sa espiritu at katotohanan. Hindi madadaya. Alam mo at kilala mo ang tunay na sumasamba sa iyo, O Diyos. Kung kami may mga problema ngayon, Panginoon, binibigyan mo ng kasagutan ito. Financial man, relasyon, inaayos mo, Panginoon. Pagpapatawad, dahil una kang nagpatawad sa amin, Panginoon. Kinakailangan magpatawad kami. Mga hinanakit, pinapawi mo. Sama ng loob. Mga kalikuan, dahil sa pag-ibig mo. Salamat, O Diyos. Singlapit lamang ng panalangin upang ikaw ay aming maabot sa isang mapagpakumbabang puso, naghahanap sa iyo, nauuhaw sa iyo. Salamat. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa nating awitin. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang kalakasan at aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Minsan pa. Ikaw, O Diyos, sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kapanatagan, ikaw ang aking buhay. Kapanatagan.
Ikaw lamang ang hanap ng puso kong sa'yo'y minsan pa, ikaw o Diyos ang aking kalakasan. Ikaw o Diyos ang kalakasan, ang aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Woo! Ang Diyos ay mabuti! Ang Diyos ay mabuti! Palaging mabuti ang Diyos! Amen! Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon! Amen! Sabihin natin, purihin ka! Panginoong Jesus! Panginoong Jesus! Purihin ka! Purihin ka! Aking Diyos! Aking Diyos! Purihin ka! Purihin ka! Panginoon! Panginoong Jesus! Hallelujah! 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 Amen! Purihin ng Diyos. Sino po dito ang nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon, kapuspusan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo? Sino po? Natanggap nyo ba ang presensya ng Panginoon habang tayo'y nagpupuri, nagpapasalamat? Amen? Hallelujah! Sige po, batiin po natin ang bawat isa ng may pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon habang inaawit natin yung araw-araw. Tama? Araw-araw nating pupurihin ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Araw-araw magpupuri tayo sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, sabi? Ano man ang panahon? Ano man ang kalagayan sa buhay? May pera man o wala? Amen. Purihin ka, Panginoon. Woo! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, hallelujah! Araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Hallelujah! Maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, amen. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw diwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw pa rin. Amen. Hallelujah.
wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Now, Marie, Purihin ang Panginoon! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Wala na akong masabi. Thank you, Lord. Amen. God is good. Ay, parang wala akong nasa VJCC ba tayo? Amen. God is good. And all the time. Amen. Truly, truly, God deserves our worship, the praises of His people. And we're just so excited to hear the faithfulness of the Lord in your life. Amen. Na pangungunahan ni Nanay Susan. Amen. Amen. So palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang Diyos na buhay. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng Panginoon sa mga oras na ito. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Noong July 3, yung aking apo po dinala namin sa ospital dahil nga manganganak. Dinala po namin ng umaga. Chinik up po siya. Sabi ng doktor, 3 o'clock, umuwi daw muna kami dahil hindi pa raw manganganak. Talaga, siyempre bilang lola, nininervyos ako kasi sabi ng doktor, pag hindi pa raw nanganak ng July 7, kailangan ibalik na siya. Kailangan niya na mailabas yung bata. Di po ba? Bilang lola, nagpray ako na nagpray sa Lord, tulungan niyo po ang aking apo na huwag po mahirapan. Alam niyo po, 3 o'clock umuwi kami ng bahay. 5 o'clock, sabi ng apo ko, ibalik na raw siya sa ospital. Kasi sumasakit na po ang tiyan niya. Hindi na po ako sumama. Nanalangin na lang po talaga ako sa Panginoon na ingatan niya yung aking apo at ang baby sa tiyan ng aking apo. Alam niyo po, 9:43, naipanganak po yung baby ng normal. Kaya talagang napakabuti po ng ating Panginoon. At hindi pa po yan. May tao po na ginamit ang Diyos. Lumabas po sila July 7 na dapat sabi ng doktor bumalik. July 7, umuwi na po sila. Wala po sila binayaran kahit 5. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating Panginoon. Mukhang mahina ata yung palakpakan na. Amen. Sa Diyos ang kapurihan. Grabe, naging provider talaga. Pinatunayan ng Panginoon, provider siya. Salamat. And congratulations po pala Nanay Susan sa bagong apo. Dagdag kasiyahan sa buong sambahayan. Amen. So, sino pa pong next na magpapatotoo? Si Nanay Del. Amen.
Malakas na palakpakan sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit gaano tayo kahina, pag si Lord ang gumawa, lalakas tayo. Ito po ako ngayon, malakas uli. Amen? Sa mga nakaraang pong sandali, yung kahinaan na yon ay naranasan ko. Ngunit salamat sa Panginoon. Salamat at narito muli ako sa kanyang pagtitipon. No? Ang nais ko pong parangalan ang Diyos sa mga naganap sa buhay ko. Kung paano ako dumudulog at totoo siyang Diyos na sumasagot sa ating mga kahilingan at dalangin. No po? So mga ilang buwan, taon na ang dumaan. Na idinudulog ko po sa Kanya ang aking mga mahal na anak, apo, na nawala po nung COVID. No? Yung pong COVID, paraan lamang yung para tayo ligligin. No? At dumarating nga po sa pagkakataon na yon na talagang maraming manghihina sapagkat nalalayo. Di ho ba? Bagaman hindi nalalayo ang kanilang puso, ngunit walang banding, kaya medyo nanghihina. Purihin ang Panginoon. Napakabuti niya talaga. Wala siyang katulad. Totoong makapangyarihan siya sa lahat. At kapag ninais niya, mangyayari. No? At pinatunayan niya ito sa aking buhay na kahit ito na po ako, sa totoo, mag-18 pa lang ako. No? Mag-18 pa lang ako. Wala pa ako sa libong. No? Pero purihin ang Panginoon dahil ang mga nakarang buwan na mga nitong taon na ito, namimigati ang puso ko sapagkat ang mga mahal ko sa buhay, mga nawala. Alam nyo yan, nawala halos dumadalo, kundi ang isa kong apo. Hindi ba? Isang apo ko. At lungkot na lungkot ako sa nagaganap. Pero hindi ako sumuko sa pagdulog sa Panginoon. Ama, ikaw lang ang pwedeng umayos. Hindi ko po kayang ayusin sila. No? At bilang patutuo po sa ginawa ng Diyos sa buhay ko, kahapon naganap ang isang kamangha-manghang pagkilos niya sa buhay ko at sa buhay namin lahat. Kahapon yun ay hindi ko inaakala na idinulog, dinala sa akin ng Panginoon ang mga idinadalangin ko. No? Sabi ko, hindi naisip ko, pero lagi kong iniisip, Lord, wala kang sinabi at ipinangako na hindi mo tinutupad. Lungkot na lungkot ako. Minsan nag-iisa po ako sa aking kwarto, umiyak ako. Ayoko po siyang mawala. Ayoko po silang mawala sa iyong kamay. Lagi kong dinadalangin. Pero napakabuti nga ng Diyos. Ngayon po, bilang patutuo, narito po silang lahat. Panginoon, hallelujah. Pinatunayan niya na kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Ayan po ang mga apo ko at ang mga anak kong medyo naglaylo. Ito lang pong mga nakakaraang buwan, binalik niya. Kapag nakita niyo, tumatayo na yung aking bunso, other bunso. At isa pang pinakamagandang ginawa, pinintulot ng Diyos ng kanyang lingkod ay dumating dito na kinalulungkot ko rin dahil hindi ko nakikita ng mga ilang taon. Pero narito po siya. Napakabuti niya. Umasa lang po tayo sa kanyang pangako. Sinabi niya po sa kanyang salita, anak, kung mananatili ka sa akin at ang salita ko nasa iyo, mahihingi mo anuman ibigin mo, ipagkakaloob ko. Pinatunayan ng Diyos sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako na hindi lamang po basta pasalamat, ngunit ang puso ko'y galak na hindi ko maunawaan. Bihirang magarap sa atin yung kagalakang hindi mo maunawaan, di ba? Kagalakang ginagawa ng Diyos sa buhay natin dahil pinadadama niya yung pag-ibig niya sa atin. Amen? Ang kagalakan talagang mararanasan natin, pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kaya po rin, Panginoon, mga mahal kong kapatid, naway wag tayong susuko, anuman po ang dumating na pagsubok sa buhay natin. Manatili lang po tayong tapat sa Kanya. Kahit na anumang hadlang ang gawin, puso natin nakatuon sa Kanya.
ang pinakanabis po na susi para po makapanatili tayo sa Kanya. Basahin natin ang Biblia. Pangalawa, manalangin lang po. Makipag-usap sa Kanya. Sabihin natin kung ano ang laman ng puso natin sa Kanya. Nakikinig po siya. At yun po ay tinutupad niya kung ano man yung ating hinihingi. Nang ayon sa Kanyang kalooban. Ito po ang aking patutuo na napakabuti talaga ng Diyos. Buhay siya, makapangyarihan sa lahat. At lahat ng bagay, magagawa niya pag ninais niya sa Kanyang mga anak. Amen? Ang Diyos ay buhay at sa Kanya ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name. Amen. Naiyak ako. Talagang pinakita ng Panginoon yung pagiging faithful niya, lalo na sa buhay ni Nanay Del. At maidagdag ko lang din po pala, si Nanay Del din yung naging instrumento ng Diyos para yung nanay ko ay magpatuloy sa spiritual life niya nung punta siya dito sa Las Piñas. And naging bunga na din kami na buong pamilya. So, salamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Nanay Del. At sa marami pang mga naging bunga pa. So, sa Diyos ang kapurihan. Malakas sa palakpakan sa ating Diyos na buhay. Amen. So, tayo na po at dadako sa isa pang bahagi ng ating pagsamba, ang salita ng Diyos na ihahatid ni Pastor Nonon Casimiro Jr. Please. Amen. Amen. Tunay nga mga kapatid na isa talagang kagalakan na makita yung ating mga mahal sa buhay na kumikilala rin sa Panginoon at nakasama natin sa gawain ng Panginoon. At alam ko na yan po ang hangarin ng bawat isa sa atin. Alam ko marami po tayong mga kapatid na hanggang ngayon ay patuloy na pinapanalangin ang kanilang mga pamilya, no? Yung mga mahal nila sa buhay. Pero katulad ng nakita natin sa buhay ni Nanay Del, magpatuloy lang po tayo na manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Amen? No? Maging matyaga sa panalangin at walang imposible sa ating Diyos. At higit sa lahat ang ating Panginoon na nagagalak dahil hindi niya nais ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay maligtas. Amen? Praise the Lord. So tayo po ba'y handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at nais ko lang po na sige po, siguro po tayong manalangin at salamat po Panginoon muli sa umagang ito ay narito kami upang tumanggap ng sariwang mensahe mula sa iyong salita na magdudulot ng paglago, magdudulot Panginoon ng kalakasan at magbibigay Panginoon ng gabay, Panginoon, sa bawat sa po sa amin. Dahil tunay nga, Panginoon, habang kami narito, kailangan parati naming kumain ng iyong salita upang kami ay lumago at kami ay maging malakas sa aming buhay espiritual. Panginoon, muli po, ipagkaloob niyo sa amin ang espiritu ng pangunawa at kapahayagan upang lalo po namin kayong makilala at dalayan ko na kayo lamang po ang patuloy na makita at maitaas sa umagang ito. At ang iyong lingkod ay muli niyong itago sa likuran ng iyong kalwalatian. Dahil ako rin, Panginoon, ay katulad din ng aking mga kapatid na patuloy pa rin ninyong binabago at patuloy ninyong hinuhubog na maging katulad niyo. O Diyos, kayo rin po ang patuloy na umabot sa bawat isa. Kung meron man po silang mabigat na pangailangan ngayon, Panginoon, katagpuin niyo po sila at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katiyakan na kayo ang sasagot sa kanilang pangailangan. Salamat po, Ama, at maingat na po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sige po, maaari po kayo makaupo. Talagang nakita ko po kanina na kayo po ay handa na sa langit. Amen.
No, dahil sabi nga natin, if you are bored in worship, you are not ready for heaven. Okay? So kung kinakatamaran ninyo o parang mabigat sa inyo na pumuri at sumamba sa Panginoon ng buong puso, mga kapatid, hindi pa kayo handa sa langit. Amen? No? Pero hindi ko naman sinasabi na hindi kayo makasama sa rapture. Okay. Okay. Kasi naniniwala pa rin ako na kapag ikaw ay anak ng Diyos, ano man ang kalagayan mo, ikaw ay kukunin ng Panginoon dahil siya'y tapat. Amen, mga kapatid? So, ngayong umaga po ay tutuloy po natin yung ating series ng messages patungkol sa pagkakilala natin sa Diyos at lalo na pa yung ating sinimulang mensahe nung nakarang linggo na if we know God, we will. Kung ating kilala ang Diyos, gagawin po natin ang mga bagay na ito. At gumamit nga po ako, sabi ko sa inyo mga kapatid, ng isang acronym at yun ay yung salitang worship. So bawat letra po ng salitang worship ay merong sinasabi sa atin na dapat na maging tugon natin sa pagkakilala natin sa Diyos. Dahil kilala na natin ang Panginoon, ito po ang mga bagay na inaasahan ng Panginoon na ating gagawin. Okay? So nakita na natin noong nakarang linggo ang unang tugon natin. W stands for, yung nandito, worship. Okay? Meron lang po akong nakaligtaang sabihin ng nakarang linggo. Nakita na nga po natin ang worship. Ito po ay, ang ibig sabihin po nito ay pagbibigay natin ng pahalaga, no? Sa ating sinasamba. So, if we worship Jesus Christ, ibig sabihin nun, we are attributing worth. Sinasabi natin, Lord, kayo'y mahalaga. Amen, mga kapatid. At, pero gusto ko makita po natin yung nangyari muli sa yung vision na binigay ng Panginoon kay Apostol Juan sa Revelation chapter 4, sa verse 10. Kasi meron pong mga kondisyon. May mga kailangan mo ng makita sa atin para talagang masabi natin, we are giving true worship. Tayo ay nagbibigay ng tamang pagsamba sa Diyos. At yan po ay makikita natin dito sa halimbawa ng yung tinatawag na 4 living creatures at yung 24 elders sa Revelation chapter 4 verse 10. Babasahin ko po sa English muna. So, may dala po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Pakita nga po na inyong mga Biblia. Okay? So, huwag natin kakaligtaan yan. Yung iba ay nasa cellphone na ang Bible nila. Okay? Pero ako ay prefer pa rin na merong physical Bible na hawak. Okay? Yan. Kasi yung nasa cellphone natin, marami pang ibang nandyan, di ba mga kapatid? Pero talagang kung hawak natin ang Bible natin, ito ay purely God's Word. So sabi rito, Revelation chapter 4 verse 10, na the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, verse 11, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Mga kapatid, makikita natin na noong ang apat na mga nilalang, no, yung 4 living creatures, na maaaring tanungin natin, ano ba itong mga 4 living creatures na to? Marami nagsasabi, ito po ay mga angelic beings. Ito po yung mga anghel na tinatawag na seraphim. No? At although hindi nabanggit dito, pero may ibang mga passages like sa Ezekiel na binanggit, no, yung word talaga na seraphim. So ang sabi rito, itong mga 4 living creatures na to, sila ay nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Pero tingnan natin yung ginawa ng 24 elders sa verse 10. So, sino naman itong 24 elders na to? Itong 24 na matatanda. Maraming sasabi na ito ay mga Kristiyano na kumakatawan. Now, these are believers who represent
other believers. At anong ginawa nila? Sabi rito, they fall down before him. Sila ay nagpatira pa. No? Sila ay sila ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon. So, ang makikita po natin dito, mga kapatid, una, yung ginawa nila ng pagpapatira pa or falling down, yun ay pagpapakita nila ng total submission. No? Yun talagang buong pagsuko, buong pagpapasakop ng kanilang sarili sa Diyos. No? So, kahit sabihin natin yung ginawa nila ay isang physical act, no? Dahil talagang sila, no? Nagpatira pa sila. No? Pero yon ay nagpapakita ng panloob na pagsuko nila ng kanilang sarili sa Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid? So, ang tunay na pagsamba, merong tinatawag na total submission of our selves to God. Hindi pwedeng hindi natin pwedeng masabi na sinasamba natin ang Panginoon, pero hindi pa rin tayo totally na sumusuko kay Lord. No? Hindi pwedeng ganon. Dapat, pag tayo sumasamba sa Panginoon, talagang buong-buong sinusuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? No? At pangalawa, sabi rito, they lay their crowns before the throne. Meron silang mga korona. At yon ay kanilang, sabi rito, inaalay sa harapan ng trono na kung saan nandun ang ating Panginoon. So, anong ibig sabihin nun? Alam mo kasi yung corona, halimbawa, may pumasok ditong tao na merong suot na corona. No? Anong maramdaman natin? No? Diba? Siyempre, mukhang kakaiba, di ba? Wala naman kasing nagsusuot talaga ng corona. Pero alam natin, yung mga nagsusuot ng corona ay mga hari, di ba? Yung mga royal, yung mga mararangal na tao. So, pag meron kang suot na corona, ang atensyon ng tao nasa iyo. Di ba, mga kapatid? No? Kasi, alam nila na isa kang mataas na tao. Ang nagagawa ng corona, yon ay nagdodraw ng atensyon ng tao sa iyo. Pero tingnan niyo yung ginawa ng 24 na matatanda. Inaalay nila yung corona nila. Parang sinasabi nila, ayaw namin na sa amin matuon yung atensyon. No? Gusto namin na ang atensyon ay sa Panginoon lang may tuon. So ito yung kondisyon na tinatawag na the desire to live for the glory of Christ alone. Yung hangarin, ang tunay na sumasamba sa Panginoon, ang hangarin niya ay mabuhay para lang sa kalwalatian ni Kristo. Amen. No? Wala sa ibang goal sa buhay niya, kundi si Lord ang mag-glorify, si Lord ang may taas. I remember may panahon sa buhay ko na nagkasakit kasi ako noon, kaya parang nagkaroon ako ng reflection sa sarili ko. At parang tinatanong ako ng Lord, ano ba talaga ang goal mo ngayon sa buhay mo? Ano ba yung unconsciously na gusto mong mangyari? At parang sa sarili ko, naisip ko, ang gusto ko maging magaling na tagapagturo ako. Yung parang unang pumasok sa isipan ko na maging isang magaling na tagapagturo. Pero ang tanong, bakit ko gustong maging magaling na tagapagturo? Para ba humanga ang tao sa akin? No? O para ba mabigay ko ang kalwalatian sa Diyos? So parang nung time na yon, parang pinaalala ulit sa akin ng Panginoon, dapat ang layunin mo sa buhay ay hindi yung ikaw ang maitaas. Hindi yung ikaw ang mabigyan ng papuri.
kailangan ang layunin mo sa buhay, si Jesus. Si Jesus lamang ang mag-glorify. Siya lang ang maluwalhati sa buhay mo. Kung sakaling ginagamit kita, ibigay mo ang kaluwalhatian sa Panginoon. Amen, mga kapatid? No? So, parang ito yung sinasabi rito no? Yun ang dapat yun ang desire natin. Na pag tayo sumasamba, actually, pag tayo sumasamba rin sa Panginoon, di ba wala tayong ibang gustong itaas kundi ang ating Panginoong Yesus? Amen? No? Kaya yun na isa pa rin kondisyon. At gusto ko lang ipaalala yun sa atin na kailangan po yun para masabing talagang tayo ay tunay na mananambahan sa Panginoon. Napunta tayo sa pangalawa. So, O. Anong ibig sabihin ng O? O stands for obedience. Obedience o pagsunod. So kung kilala natin ang Diyos, kailangan tayo ay sumunod sa Kanya. Bakit? Sino ba ang Panginoon? Gusto ko magbigay ng dalawang dahilan kung bakit tayo dapat sumunod sa Diyos. Una, because of who He is. Sino ba siya? Ang sabi sa atin sa Luke chapter 6 verse 46. Gusto ko lang magbigay ng ilang mga titulo ng ating Panginoon na pinapakita ng mga titulo na yan na wala tayong ibang dapat gawin kundi sumunod sa Kanya. Sabi sa Luke chapter 6 verse 46, kung di ako nagkakamali, sabi ni Lord, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" No? Siguro naman nabasa niyo na po yan sa salita ng Diyos na sabi ng ating Panginoong Yesus, "Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa ang aking sinasabi?" Okay? Sabi rito, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Dahil pag tinawag natin si Jesus na Lord, ibig sabihin, siya ang Panginoon ng buhay natin, siya ang dapat masunod sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Hindi yung kagustuhan natin, kundi yung kagustuhan niya. At alam nyo, meron ding time sa buhay ko na talaga naging personal itong word na to sa akin. Itong Luke chapter 6 verse 46. Dahil nakita ko na kahit ako'y matagal na naglilingkod sa Panginoon, nakita ko na may mga pagkakataon pa rin na hindi ko sinusunod ang Panginoon. Ang sinusunod ko ay yung gusto ko. Okay? Siguro, hindi lang naman ako, kundi tayong lahat. Wala naman talaga siguro sa atin perfectly na nakakasunod sa ating Panginoon. Amen? No? Pero, dahil nga ang tawag natin sa Kanya ay Lord, baliwala pala na tawagin siyang Lord kung di rin naman tayo sumusunod sa Kanya. Amen? Yun yung sinasabi ni Lord dito. Kaya, dapat maging seryoso tayo sa pagsunod natin sa Kanya. Meron nga nagsabi, either He is Lord of all, or He is none at all. Okay? Either Jesus is Lord of all, or He is none at all. Kung si Jesus ay hindi Panginoon ng lahat ng bahagi ng buhay mo, hindi pa rin talaga siya Panginoon. Dahil pag sinabi natin si Jesus ang Panginoon, dapat siya ang nasusunod sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen, mga kapatid? No? Hindi pwedeng, Lord, halimbawa, sa mga gawain sa church, yes, Lord, susunod ako. Attend ako paglinggo. No? Magbibigay ako. No? Pero, Lord, pagdating naman sa relasyon, ako naman, Lord, ang masunod. Di ba? Okay? Hindi pwedeng gano'n, mga kapatid. No? O kaya, pagdating naman, Lord, sa paggamit ko ng aking ng aking pera, no? Siguro naman, Lord, pwede namang ako naman ang masunod. Di ba, mga kapatid? Hindi pwedeng gano'n. Amen, mga kapatid? Kailangan lahat ng aspeto ng buhay natin. Dahil ang tawag nga sa atin sa Kanya ay Lord. Pangalawa, He is King. 1 Timothy chapter 1 verse 17.
Now unto the King eternal. Siya ang ating hari, tayo ang sabihin nating subjects. Tayo yung kanyang pinagaharian. Now pwede ba na yung hari, meron siya mga pinagaharian, tapos yung pinagaharian niya hindi naman nasunod sa kanya? Pwede ba 'yon? Hindi pwede 'yun. Di ba? Hindi pwede 'yun. Kasi dahil the mere fact na ikaw ay nasasakop ng pamumuno ng isang hari, kailangan magpasakop ka doon sa hari. Kung ano mga pinapatupad niya. Amen, mga kapatid? So, the mere fact na ang tawag natin sa kanya ay hari ng ating buhay, dapat siyang nasusunod. No? Meron nga illustration na naalala ko nung kami tinrain doon sa Christian Life and Witness course ng Billy Graham Evangelistic Association. May illustration doon na pwede nating illustrate, no? Yung i-picture sa mind natin yung ating puso. Sa puso natin, merong cross at merong throne. Imagine nyo na lang. Yung puso, merong krus at merong trono. Nung tayo hindi pa nakilala kay Lord, yung nasa trono, sinong nasa trono? Tayo. Sinong nasa krus? Si Jesus. Yan, mga kapatid. No? Pero nung tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, sa puso natin, anong nangyari? Nagkapalit na yon. Ang nakaupo sa trono, si Jesus. At tayo ang nasa krus. Tayo ay kasamang napako ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi na tayong nabubuhay, kundi si Kristo nang nabubuhay sa atin. I am crucified with Christ, nevertheless I live. No? Galatians 2:20. Pero mga kapatid, minsan dumarating sa buhay ng isang Kristiyano, nagpapalit na naman. Di ba? Nagpapalit. Ibig sabihin, bumabalik na naman na tayo na naman yung umuupo dun sa trono. Amen? Pag nasusunod yung gusto natin, no, at ayaw natin magpasakop kay Lord, tayo uli yung nakaupo sa trono. Si Lord, bumabalik dun sa krus. Amen? Pero hindi dapat gano'n na mangyari. Kailangan panatilihin natin na si Jesus ang nakaupo sa trono ng ating puso sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsunod at pagpapasakop sa Kanya. Amen, mga kapatid? No, pangatlong tawag natin sa Diyos, siya ang ating Ama. 1 Peter chapter 1 verse 14. Diba? O sa iba pa mga talata sa Bible, mabasa natin na He is our Father. Now, alam naman natin, kung ikaw ay isang anak, wala kang ibang dapat gawin kundi sumunod sa iyong tatay. Amen? No? As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. So, ang tawag ni Pedro sa mga Kristiyano ay obedient children. No? Kanino silang anak? Anak sila ng yung sinabing obedient children. Ang tinutukoy ba doon ni Pedro yung pagiging anak nila sa kanilang makalupang ama? Hindi. Dahil ang binibigay yung mga instruction ng Panginoon. So ang tinutukoy doon na pagiging anak nila, sila yung mga anak ng Diyos. At tawag sa kanila ay obedient children. So ganoon din sa atin mga kapatid. Kung tayo anak ng Diyos, inaasahan ng Panginoon that we should be obedient children of our Father. Kailangan maging masunurin tayo. At pinakahuli, He is a holy God. Sabi sa Psalm 119 verse 4, na isang beses kasi binabasa ko itong Psalm 119, yung mga unang mga verses nito. At sabi rito, Psalm 119, you have laid down precepts that are to be fully obeyed. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Ang ating Diyos ay nagbigay ng mga
Ano ba yung precept sa Tagalog? Nagbigay siya ng mga utos. Utos na dapat daw sundin ang buong buo. Amen? Okay? Dahil siya ang ating Diyos. So, yun ang unang dahilan kung bakit dapat tayo sumunod. Pero pangalawa, ito magandang may paalala sa atin. Nais ng Diyos na tayo sunod sa Kanya dahil alam ng Diyos na ang ating pagsunod ay sa ikabubuti din natin. Amen? No? Hindi tayo bibigyan ni Lord ng utos para pahirapan lang tayo, para nakuha niyo? Bigyan na tayo ng mga utos dahil yon ay para din sa ating kapakanan, sa ating kabutihan. Anong sabi sa Psalm 119 verses 1 and 2? Sabi ko nga, minimeditate ko ito ng isang araw. At tingnan yung sabi rito mga kapatid. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa salita ng Diyos? Sabi rito, blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their heart. Mga kapatid, pag tayo ay sumunod sa Panginoon, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? Tayo ay magiging masaya. Dahil isa rin ibig sabihin ng blessed ay yung happy. Magiging masaya tayo pag tayo ay sumusunod sa ating Diyos. Kaya ito ay para sa ating kabutihan. James chapter 1 verses 22 to 25. Siguro familiar tayo dito. Yung sinabi na wag lang daw tayo maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi maging tagasunod tayo. Dahil kung hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, para lang daw tayong tao na humarap sa salamin. No? Sino sa inyo humarap sa salamin kanina umaga? Ha? Okay. Anong ginagawa natin pag umarap tayo sa salamin? Titingnan natin kung maayos yung buhok natin, di ba? Kung wala na tayong muta, di ba? Kung okay basta malinis ang mukha natin. Pero pag meron tayong nakitang dumi o hindi maayos, ayusin natin o lilinisin natin. Mga kapatid? At sabi rito, pag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, para lang doon tayong tao na humarap sa salamin at umalis na rin. Wala tayong ginawa. Pero ang sabi rito sa verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalimot, ang taong yan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen. Amen. Pagpapalain tayo ng Diyos, mga kapatid. No? O bakit sinabi ni Lord na magbigay ka ng iyong ikapu at kaloob? Di ba? Dahil sa ganung paraan, pinapakita mo na kinikilala mo na ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari niyan. At pinaparangalan mo ang Diyos sa pamamagitan niyan. At pag ginawa mo yan, lalo pang ibubuhos ng Diyos ang masagana niyang pagpapala sa atin. Amen, mga kapatid? Pero ang tanong, nagbibigay ba tayo ng ating ikaput kaloob? Okay na lang ang makapagsabi niyan. Pero alam ko, meron pa rin mga Kristiyano, hindi nagbibigay ng kanilang ikapu o kaya hindi tapat sa pagbibigay ng kanilang ikapu. Na sabi sa Bible, the tithes is the Lord's. Sa Panginoon yan. Na huwag na nating pag-usapan yung kailangan ba magbigay ng ikapu. No? Alam niyo, dami kayong mapapanood na ganyan. Isang araw may nag-send sa akin na video clip, no? Sinasabi na hindi na daw required ang ikapu. No? Pero nakalito yung kanyang turo. Sabi niya, hindi na daw required ang ikapu, pero kailangan pa rin nating magbigay ng ikapu. Sabi ko, ano yun? Di ba?
Pero para sa akin, ang ikapu ay sa Panginoon. Kaya dapat ibalik natin kay Lord yan. Amen, mga kapatid? At higit pa dyan, magbigay tayo ng kaloob natin. At yan ay dahil sa talagang ginagawa natin dahil mahal natin si Lord. At yun ay hangarin ng puso natin. Okay? So para sa kabutihan natin yun. Kaya sinabi ni Lord, ibigay nyo ng buong buo ang iyong ikapu at kaloob. Kailangan din natin ng tubig. O yung pagpapatawad. Di ba ang linaw-linaw, sinasabi sa Bible, patawarin mo. Ano sabi doon? Maging mapagpatawag tayo, maging mapagpaumanhin tayo. Magpatawad tayo tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Now, bakit sinabi ng Panginoon yun? Para sa kabutihan natin. Dahil pag hindi tayo nagpatawad, tayo ay parang nakakulong. Hindi tayo malaya. Pag hindi tayo nagpatawad. Tayo ang nahihirapan pag hindi tayo nagpatawad. Amen! Parang walang amen yata doon akong narinig. No? Di ba? Para sa kabutihan natin yun. No? Ay, nagbigay ako ng ilang mga halimbawa. Pero sa ating pagsunod kay Lord, ang dapat na motibo natin ay hindi tayo sumusunod dahil natatakot tayo sa magiging resulta. Baka parusahan tayo ni Lord. No? Baka paglabas natin ng bahay, aksidente tayo. Di ba? Okay. Ang sabi sa Biblia, there is no fear in love. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 18. Kaya ang dapat na maging motibo natin sa pagsunod natin kay Lord ay dahil mahal natin ang Panginoon. Amen, mga kapatid. No? Mahal natin si Lord. At actually dinagdag ko to, no, dahil okay, hindi, meron pa palang verses diyan, ano? Our obedience is a demonstration. Ito ay isang pagpapadama, pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Panginoon. Alam na natin yan, John chapter 14, verse 21. Sabi ng ating Panginoon, ang tupatanggap ng mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Mas malinaw yung sinabi sa 1 John chapter 5, verse 3. Ang sabi rito, this is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome. Ito ang pagmamahal sa Diyos, tayo'y sumunod sa Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga utos ay hindi mabigat. Okay? Now, alam ko, minsan, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Na may struggle tayo sa pagsunod. Pero, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya nga, gusto ko lang makita natin, may dinagdag po ako dyan, yung means, yung paraan. Ano ba yung ginawa ng Diyos para tulungan tayong sumunod sa Kanya? Tingnan niyo po yung sinabi sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 13. Ang sabi po rito, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ang Diyos ang kumikilos sa atin, gumagawa sa atin, para una, hangarin natin. Hangarin natin na sumunod sa Kanya. Tayo ba ngayon meron ng hangarin na sumunod sa Panginoon? Amen. No? I believe tayong lahat na tumanggap sa Panginoon Jesus. At patuloy tayong binibigyan ni Lord ng desire, ng will. Sabi diyan, to act according to His good purpose. Pero ito mga kapatid, hindi lang tayo binibigyan ni Lord ng hangarin, pero binibigyan pa tayo ng kakayanan. Amen. Kasi kahit may hangarin tayo, pero wala tayong kakayanan, matutupad ba yung hangarin na yon? Hindi. So ang gagawin ng Diyos, bibigyan tayo ng mga bagong hangarin at bibigyan niya pa tayo ng bagong kalakasan para makasunod sa Kanya. Amen, mga kapatid? At ang kailangan na lang natin gawin, humakbang, sumunod, magdesisyon,
sa ating kalooban na tayo ay susunod sa Panginoon. Tutulungan niya tayo. Hindi na natin babasahin yung ibang mga verses, pero Zechariah 4:6, alam na natin yan. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Maganda yung sinabi sa Ezekiel 36. Dahil sabi sa Ezekiel 36, bibigyan tayo ni Lord ng bagong puso at bibigyan niya tayo ng bagong espiritu. Ang sabi rito, saglit lang ako, no? Ang sabi rito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen. Sabi ni Lord, bibigyan tayo ng bagong puso at ibibigay niya rin ang kanyang espiritu sa atin, na yung espiritu niya ang kikilos sa atin para sumunod. Para tayo makasunod sa kanyang mga utos. So kaya nasa atin na rin ang espiritu ng Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus, tinanggap na rin ang espiritu niya. At yung banal na espiritu ng Panginoon, siya rin ang kikilos sa atin para masunod natin ang kanyang mga utos. Kaya hallelujah. Kaya natin sumunod kay Lord. Kaya natin sumunod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kahapon, doon sa Bible study ng CMAD, meron akong napaalala ako doon sa magandang sinabi. Sa 1 Samuel chapter 15. Sabi sa verses 22 and 23. Dahil ang sabi ron ng Panginoon kay Haring Saulo, naalala niya si Haring Saulo, inutusan siya ng Panginoon na pag nalupig niya yung mga kaaway nila, ipapatay niya lahat. No? Kahit yung mga alaga, mga hayop, basta lahat, lilipulin niya. Kaso anong ginawa ni Haring Saulo? May tinira siya. Hindi niya sinunod yung utos ni Lord. At ang dahilan niya, kaya niya in-spare yung mga hayop dahil iaalay niya kay Lord. Di ba? So parang maganda yung yung kanyang hangarin. Pero the point is, hindi yun ang inutos ni Lord sa kanya. Kaya ano sabi ng Panginoon? To obey is better than sacrifice. Sabi sa 1 Samuel chapter 15, verse 22. Huwag tayong mga tuwiran kay Lord. Kung ano sinabi ni Lord, huwag tayo yung, ay Lord, hindi ko gagawin to dahil tapos meron tayong dahilan. No? Minsan, gagawa pa tayo ng magandang dahilan. No? No? So, halimbawa, naisip ko lang ngayon, yung isang Kristiyano na, halimbawa, merong nanliligaw sa kanya na hindi Kristiyano. Di ba? Sasabihin niya, sasagutin ko yung nanliligaw na yun. Malay mo, pag kami nagkatuluyan, maakay ko siya kay Lord. Amen? No? Okay? Ano ba sabi ni Lord sa kanyang salita? Be ye unequally yoked with unbelievers. No? Huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Ikaw ngayon, dahil siguro nagagandahan ka, nagagwapuhan ka, naaakit ka dun sa na yon, at okay, maaring lumalampas ka na sa kalendaryo, sabi nila, di ba? Okay? Parang may kwento yan, meron na ginakwento yan eh. Noong una raw siyang nagpe-pray, sabi niya, Lord, gusto ko yung tall, heart, and handsome. No? Lumipas yung mga panahon, siguro 10 taon nung lumipas. Wala pa rin. Sabi niya, Lord, kahit ano na lang, tall na lang. No? So medyo binawasan na yung mga niya. Talagang walang dumarating. No? Siguro 20 years na wala pa rin Sabi niya, Lord, basta yung humihinga na lang. Okay? Okay? Tama ba yun? Sabihin mo, ay, mahali mo, Lord.
maakay ko yun sa inyo. Di ba? Eh, hindi yun ang sinabi ni Lord eh. Nakuha niyo mga kapatid? To obey is better than sacrifice. Rebellion is as a sin of witchcraft. Pag tayo ay nagre-rebelde, pag tayo hindi sumusunod kay Lord, yun ay katumbas ng pangkukulam. Okay? No? Rebellion is as a sin of witchcraft. Kasi ang witchcraft, parang ano siguro ang paliwanag dyan, ganito eh. Pag ikaw yung nangkukulam, sinong sumasakop sa iyo? Ang kaaway, di ba? Pag ikaw ay hindi rin sumusunod kay Lord, sinong sumasakop sa iyo? Ang kaaway. Ayaw natin ganon. Gusto natin si Lord lang talaga ang sumasakop sa atin. So, mga kapatid, obedience. Siguro gusto ko lang simulan ito dahil ang pangatlo ay sa ating is our reliance. Gusto ko lang simulan ito. Dahil ang sabi sa Psalm, reliance o kaya pagtitiwala, trust, dependence, hope, rest, maraming mga salita na pwedeng katulad din nun. Pero ang ganda na sinabi sa Psalm chapter 9 verse 10, sabi ron, those who know your name will trust in you. Ang sino mang nakakilala sa iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo. Yung sinabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait upon the Lord will renew their strength. Pwede rin ibig sabihin ng those who hope in the Lord will renew their strength. Okay? Bakit tayo kailangang magtiwala sa Panginoon? Because He is faithful and true. He is unchanging, He is good, He is sovereign, He is wise, and He is loving. Kaya tayo dapat magtiwala sa Panginoon dahil Siya ay tapat at totoo, Siya ay hindi nagbabago, Siya ay mabuti, Siya ay naghahari sa lahat, Siya ay marunong, at Siya ay mapagmahal. Amen. Pero, hindi ko yata naisama rito. Sa tingin niyo mga kapatid, ano ang mas madali? Sumunod o magtiwala kay Lord? Sumunod o magtiwala? Sumunod o magtiwala? Anong mas madali? Magkaruktong. Okay. Sige. Sige, tinanong ko lang yan. May nagsasabi kasi na mas mahirap daw magtiwala kaysa sumunod kay Lord. Ito lang dahilan. Kasi pag tayo sumunod kay Lord, sabi nga, the moral will of God given to us in the Bible is rational and reasonable. Pag may inutos si Lord, alam natin talaga na rational yon. Even, naintindihan natin, naunawaan natin o bakit yun ang sinasabi ni Lord. Okay? Malinaw sa atin na dapat tayong sumunod dahil salita niya. But the circumstances in which we must trust God often appear irrational and inexplicable. Yung mga sitwasyon sa buhay natin na kung saan sinasabi sa atin, magtiwala tayo kay Lord, minsan, hindi natin maunawaan. Amen? Hindi natin maipaliwanag. No? Halimbawa, nawalan ka ng mahal sa buhay. No? Nawalan ka ng trabaho. O nagkasakit ka ng malubhang sakit. At sasabihin sa iyo, magtiwala ka pa rin kay Lord. Minsan isipin mo, parang ang hirap. No? Bakit ako magtitiwala na ang Diyos ay siya pa rin naghahari, siya pa rin ay mabuti, pero nangyayari ito sa akin. Parang tiliwas. Parang parang salungat doon sa inaasahan ko. Ano niyo mga kapatid?
Kaya may nagsasabi talaga, mas mahirap na magtiwala kaysa sumunod. Although alam ko, minsan parehong mahirap, pero mas mahirap daw na magtiwala. Obeying God is worked out within the well-defined boundaries of God's revealed will. Trusting God is worked out in an area that has no boundaries. We are always coping with the unknown. So parang sinasabi lang, pag sumunod sa Diyos, parang meron talagang malinaw na boundary, no? Dahil sinabi ng Panginoon, sundin natin. Pero pagdating na sa pagtitiwala, walang boundary. Parang hindi ganun kalinaw. At isang magandang halimbawa nito sa Bible, si Joseph. Si Joseph. Palagay ko si Joseph talaga nag-struggle nung nangyari sa kanya yung mga negatibong mga pangyayari sa buhay niya. No? Kasi nung una, binigyan siya ni Lord ng magandang panaginip eh. Panaginip na lahat daw ay yuyukod sa kanya, no? Parang itataas siya ni Lord, lahat ay yuyukod sa kanya. Pero yung mga sumusunod na mga nangyari sa kanya, parang ang layo. Ang layo doon sa panaginip niya. Eh mga kapatid, no? At tinakwil siya ng kanyang mga kapatid. Inakusahan siya ng asawa ni Potiphar, nakulong siya, nakalimutan siya ng tinulungan niya. Pero ang magandang sinabi sa Biblia, but the Lord was with Joseph. Hindi pinabayaan ng Panginoon si Jose. Kasama ni Jose ang Diyos habang dumadaan siya doon sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa buhay niya. Nakuha niya mga kapatid? Kaya mahalaga na magtiwala sa Diyos kasing halaga ng pagsunod sa Kanya. Pag tayo hindi sumusunod sa Diyos, ang nilalabag natin yung otoridad, yung kabanalan ng Diyos. Pero pag tayo hindi nagtitiwala sa Diyos, ang pinagdududahan natin ay yung Kanyang sovereignty, yung Kanyang paghahari, yung Kanyang control sa lahat ng bagay kasama ng buhay natin. At minsan, pag hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, parang kino-question natin, tinatanong natin, o pinagdududahan natin yung kabutihan ng Diyos. Without His goodness. Ito na lang, dito lang ako magwawakas dahil wala na akong panahon. Sabi ni Jerry Bridges, ito na lang ating parating ilagay sa isipan natin. Yung tatlong katangian ng Diyos. Una, yung pag-ibig niya. Na tayo ay parating mahal ng Diyos. God's love, God in His love always wills what is good for us. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, ang hangarin niya parati sa atin ay ang kabutihan natin. Amen? No? Pangalawa, yung wisdom niya. In His wisdom, He always knows what is best. So dahil ang Diyos ay marunong, alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Amen. No? Pero, pangatlo, yung sovereignty niya, yung paghahari niya, yung pagiging makapangyarihan niya. In His sovereignty, He has the power to bring it about. So, ang Diyos, meron siyang magandang layunin sa buhay natin. Alam niya kung paano gagawin yon. Pero pangatlo, meron siyang kapangyarihan na magawa yon. Kaya, pag naalala natin yan, makukuha nating magtiwala sa ating Panginoon kahit hindi natin naintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin. Palagi tayong lahat, meron tayong ganyang karanasan.
mga mga sabihin nating mga hindi inaasahang mga kabiguan, no? Mga disappointment sa buhay natin. Meron tayong mga pangarap, hindi na natupad, o meron tayong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, parang nawala na lang yung ano na yon. At minsan hindi natin maintindihan bakit nangyari yon. Pero kung kilala natin ang Diyos, magtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Amen, mga kapatid? Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. So, okay, wala na po tayong panahon at pagpapatuloy po natin ito sa susunod. I hope na kayo po ay na-encourage. Na kung paano rin ako na-encourage sa mga mensaheng ito ay makapag-encourage din po sa inyo. Tayo pong lahat tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. O aming Panginoon, alam po namin na inaasahan nyo na kami na nakilala sa inyo ay sumunod sa inyo. At inaasahan nyo na lahat ng iyong mga utos ay sundin namin. Salamat dahil binigay nyo po sa amin ang lahat ng kailangan namin para kami makasunod sa inyo. At kailangan na lang na kami ang magdesisyon na sumunod. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na parati niyo kami bigyan ng hangarin at kakayanan na sundin namin ang naayon sa inyong plano at kalooban. At kung meron man kami, Panginoon, mga pagsuway, ipakita niyo po sa amin. Mausap po kayo sa amin, Panginoon. Ituwid niyo kami. Tulungan niyo kami, Lord, na magpabago sa inyo. At Lord, tulungan niyo rin po kami dahil alam po namin na isa ring inaasahan niyo po na kami lubos na magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kahit may mga sitwasyon, pangyayari sa buhay namin na hindi namin naintindihan kung bakit nangyari, Panginoon, parang salungat sa aming mga inaasahan. Pero tulungan niyo pa rin kami na magtiwala na kayo ay gumagawa parati para sa aming kabutihan. Na kahit yung mga bagay na ginagawa ng kaaway ng ibang tao, kaya niyo pa rin gawin. Tulad ng sabi ni Jose, na you intended it for harm, but God meant it for good. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo. O Diyos, pinagkakatiwala ko na po ang iyong mga salita at ang aking mga kapatid sa iyong kamay. Sa pangalan namin, Panginoong Yesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen! Amen! Praise God. Thank you, Lord. So, maaari po tayo makaupo at pakinggan po natin yung paalala po sa atin sa pagbibigay. Dadako ko na po tayo sa isang bahagi ng ating pagsamba, ang pagbibigay. Pero bago po yun, talagang magpapatuto po ko kasi talagang lately po, itong mga nakaraang buwan, talagang nanghina po yung spiritual na buhay ko dahil minsan po, madalas po hindi po ako nakakapagbulay, mga ganun po na dahil sa, ang dahilan po dahil sa pangangailangan, yun, mga problema. Pero salamat sa Panginoon dahil sa biyaya niya at
laki na pagmamahal niya, hindi niya po ako hinayaang manatili sa ganun. Kaya thank you kay Lord. Kaya pagmamahal po pa ang ating topic ngayon. Alam ko na alam na po natin lahat ito, yung pong John 3:16. Sapagkat gayon na lang po ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun po, pagmamahal, yung pong pagmamahal ng Diyos at yung pong sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, hindi po natin matutumbasan yun. Pero may magagawa po tayo. Example lang po, yung sa kabila ng iyong pinagdadaanan na problema o anuman yung mga humahadlang. Pero example po, hinangad ng puso mo na, hinangad pa rin ng puso mo na makadalo o kaya makapakinig ng salita ng Diyos. Yun po yung isa na rin pong pagpapakita na mahal natin ng Panginoon. Amen po. At sa yung oras na po ito na pagbibigay, makita lang ng Lord na tapat ka, na buong buo mong binibigay yung ikaw po mo, at taos sa puso mo at wala kang pag-alinlangan. Isa na rin pong pakita sa Panginoon na pagmamahal yun. At nalulugod po ang Panginoon doon. Amen po. Okay na po sa Kanya yun. Hindi mo po matumbasan, pero nagawa mo yung part mo. Amen po. Kaya po, magbigay po tayo sa Panginoon. Yun lang po.